Alright, good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong sikat na distrito ng Batangas, o second district ng Batangas, Representative Congresswoman Jinky Beatrix Luistro. At saka yung tinalo, yung hindi naman niya tinalo yan na graduating etong si Congressman Abo. At ang ang nakalaban niya ay yung anak si Reyna. Ngayon ibang posisyon tinatakbuhan. At etong si dating Congressman Abo na aliado ni Duterte ay nagbabalik. So, kung inyong maalala, di ba, eto pong si Congressman, eto nga tumatakbo bilang Batangas Vice Governor ba? Etong si Dolor o Governor. No, pero alam ko siya yung mayor, siya yung nakulong. No, dahil na na cite in contempt ni Paduano. Yan. Ayun, bokal si Reyna. Nakakasama rin ni Luistro sa One Batangas. Ngayon, kung naalala ko lang naman kasi po, yung hearing na nangyari doon sa House of Representatives, wala namang kinalaman doon si Congresswoman Luistro. Hindi siya kabilang doon sa committee na duminig. Kasi ang naging issue po, paalala ko lang, bakit itong si Bawan Mayor Dolor ay inaresto bukod doon sa na-cite in contempt siya. Nagkaroon kasi ng, although matagal na rin na yun, 2008 pa yata yung issue na yun Kaya lang, syempre, bilang pananagutan mo yan sa batas, di ba? Kailangan kasi lahat ng mga pinagagawa ninyo maayos ayon sa batas. Yung naging issue rito, yung sa privatization ng kanilang tubig, yung water supply nila. Ngayon, Aqua Data yung pangalan ng nakakuha ng kontrata. At 95% po ang revenue na pupunta doon sa Aqua Data. 5% lamang yung doon sa bayan ng Bawan. So merong substantial loss sa kanilang revenue. Kaya nga ang nirereklamo ng mga tao, mahal yung tubig sa kanila. Dapat nga kung hindi libre yan, at least minimal yung binabayaran, 'di ba? Para nga naman siyempre mga maintenance ang pagpapatakbo niyan. So nakailan pong patawag yung House Committee na dumidinig diyan sa kaso na yan. Ano gagawin ni Luistro diyan merong pumuna diyan. Yan nag-ugat doon sa yung privatization na yan ay nadali po yan ng Commission on Audit. Tapos naging part ng isang privilege speech. Hanggang sa yun na nga, nag-ugat na doon at nagtuloy-tuloy na ito sa investigasyon na hindi niya dinadaluhan. Pati nung mga opisyalis ng Aqua Data, hindi lang naman siya yung na-cite in contempt. Ngayon, ito namang si Congressman Ranu Abo, ang pinupuntirya si Luistro sinasabi na pinupuntirya niya yung kanyang mga kaalyado. Lahat ng mga kandidato kong mayors, lahat ng matitindi kong kakampi sa politika, nagtataka ako bakit lahat sila. So ano na lang message niyo sa taong yun? Tama na. Tama na ang pagpapasakit sa mga kakampi ko sa politika. Ang mga rin naman ine-exercise lang nila naman yung kanilang kagustuhan kung sino ang nasa puso nila. Huwag na naman sila ang pasakitan niya. Sobra na yung nangyayaring pagpapakasakit ng mga leaders ko. Kung nasusubaybayan nyo lang, kami sinusubaybayan namin yung kampanya ni Luistro wala naman siya, hindi naman siya bumabanat, hindi naman siya tumitira ng mga kalaban niya sa politika. Nagsasalita siya, bumabanggit siya doon sa kanyang mga kalaban. Ang pinakamabigat lang ng mga na binibitiwang salita ni Luistro, ang tawag niya rito kay Abu Sayyaf. Yun lang. Pabiru pa.
ang tinatawag niya rito. Ang isang nabasa ko ng komento, ito pala yung may pakana ng inimbentong kaso. Ito yung umimbento ng kaso ng kanyang asawa ni Luistro. Ay nako. So, ngayon, ang sinasabi niya, pinupuntirya yung kanyang mga kaalyado na grabe na yung pagpapakasakit ng mga yon. Ulitin ko lang, yung House Committee, yung hearing na yon, wala pong Congresswoman Luistro na kasali doon. Yung tutuusin nga, dapat sumali siya doon eh. Hinahanap po nga siya doon dahil districto yun eh. Kaya lang, syempre, siguro, ang dahilan, tawag yan para walang masabi na namimersonal, na mumulitika, di ba? Tama lang na pinaubaya niya sa ibang mga kongresista na bahagi ng committee na yon at hindi rin man yata siya miyembro ng committee na yon eh. Di ba? Hanggang sa baba. Ako ang kalaban mo. Ako ang iyong targetin. Yun, siya daw yung targetin. Ako na targetin mo. Nakakaawa na itong mga taong ito. Yung mga ito naman ini-exercise lang nila yung kanilang karapatan na pumili sa gusto nilang kandidato. Tayong dalawang magharap dahil na rin naman ang eleksyon. Yun naman pala eh. Di ba? Para madalian na lang, para simple na lang. Bakit hindi kayong dalawa magdebate sa plaza? Di ba? Daanin nyo na lang yan sa debate. Yun ang pinakamaganda kayo sa mga taga Batangas yan. Sa mga sumusubaybay kay Luistro, di ba? Magdebate na lang kayo sa plaza. Pag-usapan nyo itong issue at hand ng Bawan. Ano yun? Nang naging dahilan ng pagkakakulong nito sa Kongreso. Nang malaman ng mga taga-Bawan, ano ang nangyari? Bakit na-flag ng COA? Bakit nagkaroon ng investigation dyan sa Kongreso? Ano ang partisipasyon ng kanilang representante sa Kamara? Diba? At ano itong sinasabi ni Abu? Mas maganda tingin ko ganun kaysa yung hindi rin naman niya mapangalanan si Luistro. Wala naman siyang kalaban talagang iba. Diba? Gawin natin yung tama at tamang proseso, eleksyon. Tama na rin ang ginagawa mga paninilaw, pagsisilaw diyan sa mga tao. Bigyan din natin ng malayang pagpili ang mga tao natin dito sa distritong ito. Kung talagang napakagaling mo, kung talagang mapakahusay mo, wala kang dapat ikatakot. Palagay ko, hindi naman kinakatakutan to ni Luistro. Akin. Ito kabuti rin to eh, napansin ko. Kasi nung minsan nagpunta kami ron, nakadalawang punta yata kami, 3. Iniisip ko, sino tong si Abu Sayyaf? Iniisip ko yun, tinatanong ko yung mga staff. And then pag uwi ng bahay, nagre-research ako. Dating congressman, isa sa mga deputy, mataas ang posisyon ng panahon ni Duterte. Bakit hindi ito nararamdaman doon sa 2nd District ng Batangas? Iniisip ko nga, hindi na ito babalik sa politika. Tapos itong mag-e-eleksyon, naging aktibo, kabuti. Kung ako ay politiko na natalo ng nakarang halalan o politikong nakagraduate sa aking termino, naku, hindi ho magtututulog. Patuloy akong iikot sa mga constituents ko na hindi ko napagsilbihan dahil nakatapos na ang aking termino. So kailangan kong magpahinga o mag-iba ng posisyon. Patuloy akong magpaparamdam. Di ba? Hindi yung may bago kayong congressman, bahala na siya muna. Pagka mag-i-eleksyon, lalabas na naman ako. Pangit po yung ganun. Yung ugaling kabuti. Luistro, ang nakita namin nila Go Philippines dyan, nako. Sabi ko nga kung masasakitin ang balakang mo, hindi ka nasanay maglakad-lakad at umakyat ng bundok, huwag kang sasama sa kampanya ni Luistro. Dahil hihingalin ka. Grabe yan. Pag uwi ng bahay, Biyernes pa lamang, ikot na. Hanggang Linggo, ikot ng ikot. Diyos ko, sakit sa katawan, samahan sa kampanya si Luistro. Kaya nga po, di nyo napansin, kahit viral yan lagi si Luistro, hindi kami naglalakas ng loob pumunta ng Mabini, Batangas at bumuntot sa kampanya niya. Putik na yan, mahi-heat stroke kami o baka matrangkaso kami ng matagal-tagal dyan. Ganon si Luistro, umiikot sa mga tao, bumababa talaga sa masa kahit hindi panahon ng kampanyahan.
Tapos nag-i-invite rin siya ng mga taga-distrikto, dinadala niya sa kongreso, pinararamdam niya sa kanila, ano ang aking trabaho rito? O, ano yung inuupuan ko rito, inangal-ngalan ko? Pinaparamdam niya sa kanila. Meron silang pag-uusapan tungkol sa distrikto, sa kanilang lugar. Doon sa kwarto kung saan po nag-hearing, doon niya dinadala. O, sino nagkwento niyan? Yung mga gwardiya roon sa sa mga kwarto-kwarto ng mga nag-hearing, yun sila rin nagkukwento sa amin. Ganon si Luistro. So, palagay ko magaling yung ganon. Dahil ang sandata mo, sarili mo. Wala kang dapat ipa-insecure. Napaka-insecure mo eh. Wala kang dapat ika-insecure sa sarili mo dahil sinasabi mo matalino ka eh. Ikaw ang karapat dapat eh. Ala Tayo na lang at yung desisyon sa May 12, 2025, igalang natin kung sinong mananalo. Yun ang maging rurok o pinaka-end game ng labanan natin. Kung sino yung mananalong yun na napakapayapa sa lahat at ika nga yung lawyer ka eh. Di ba? Vox Populi, Vox Dei. The voice of the people is the voice of God. Alam ko, abogado rin ito eh. Si Abo eh. Diba? Kaya mo ba tukuyin kung sino yan? Alam na ng tao yan. Alam na ng tao yan. Hindi ko natutukuyin pa at na baka ilaki pa ng ulo pag binanggit kong pangalan niya. Wow, ha? Sabi yun, kay Kong Luistro, ang buong distrikto, mayroon kayong pinangako noong si Senator Cayetano 10K, pero pili lang ang binigyan. Masipag si Kong Luistro Beatrix. O, di ba? Hindi kayang pangalanan. Di ba? Kaya nga sinasabi ko na si Luistro lang naman yung tinutukoy niya dyan eh. Di ba? Diyos ko. Naalala ko nung nandun kami sa may Go Philippines, ano nga yun? San Luis ba yun? Yung pinuntahan natin nun. Na may unang-unang nakuna natin sila ng pagbaba. Diba? Kainitan ng tanghali yun. Oh. Doon ay binanggit niya na yung mayor ng Bawan with text each other. Pwede na kaya na namin kumain ng magkasama sa isang mesa. Diba? Tapos ngayon ganito. Walang kinalaman si Luistro doon sa investigasyon na ginawa ng komite sa Kongreso. At kung iniisip o ginagamit marahil ang nangyari, kasalanan po yan ng mayor ng Bawan. O sinasabi ay nagpapagamot doon sa Amerika. Ang nabasa ko, kulang-kulang walang mga sapat na mga dokumento o medical records, medical proof na nag-undergo nga siya ng gamutan. Mukhang sabi nga nila, mukhang parang iniiwasan kami nito. Ganon din yung mga opisyalis ng Aqua Data. Yung kanilang status kung nasaan sila, yung whereabouts nila, nasa abroad. Bakit? Hinihintay matapos ang 19th Congress. Pagkatapos nito, magbabalikan ng Pilipinas. Di ba? Ay nako. Para sa akin, gano'n na lang. Mga taga 2nd District ng Batangas, yan na yung i-push ninyo dyan. Diba? Kasi mambabato pa ng issue yan, maghahamon-hamon. Ayaw namang pangalanan si Luistro. Diba? Siya lang naman talaga ang magandang puntiryahin para ikaw ay mapag-usapan dyan sa inyong lugar. Ako naman, ang hamon ko, magdebate kayong dalawa sa plaza. Lang sa ganon, makita ng taong bayan ang talagang karapat-dapat na maging representante nila. Diba? Yung talagang nalalaman kung ano yung problema ng bayan, hindi yung nakikisawsaw dahil kaalyado etong si Dolor. Okay? Ay nako, Abo.